Eh wala, pare-pare tayo walang pangkain. Taas-taas ng gasolina eh. Tinawakin mo sana dahil dito lang Hindi, lapit-lapit sa Ortigas eh. Lapit sa kanwa. Oo, tayo sasakay, tinag-bike ka. Iyak ka nang iyak kasi. Pinapayak ka bulihin mo rin. Pinapayak ka eh. Hindi ko kasi iyak. Masakit sa dibdib. Merong bouncing tinatawag. Doon kakasuhan natin. Kaya nga sabi ko, inalipat yung lang ako. Okay na yung letter, gumawa ka na. Para malipat ka na Southern. Sakit sa dibdib po yun, panood ko. Biktima kayo ng pambubuli sa halip na kaawaan kahit imbestigahan yung inyong sumbong at yung mga ng bully, parusahan, kayo pa po ang sinisisit, kinukutya. Napakabastos naman yung boss nyo yun. Anong pangalan po ng boss nyo doon? Si Deputy Roldan Aban po. Anong klaseng pambubuli ginagawa po sa inyo ng mga kasama mo doon? Bali po yung yung parang niloloko lang ako. Kunwari may naghahanap sa akin tapos pag lumabas ako wala. Tapos nagtatawanan. Yun lang pong sa akin. Pinagtitipan kayo, Opo. bullying ang tawag doon, Opo. pinagtatawanan kayo. So palagi nangyari po yung dumating yung time na hindi nyo na kaya, nagsumbong na kayo, which is tama lang sa immediate supervisor. Opo, nagsabi po ako sa kanya na kung pwede po, ilipat na lang ako ng mas malapit sa amin na para one ride lang. Kasi ang layo po ng Ortigas. Ayaw niya po. Pagod ka na nga, tapos pag sa office, bubulihin ka pa Opo. sa biyahe. Now, sino po nag-upload ng video? Ang una po si Sir po, in-upload niya sa GC. Siya mismo? Opo, kaya pinagtatawanan ako sa GC po. Oh, shoot. Ngayon, yung nakita po ng anak ko, Kayo pinos po niya po. nakita? Pinos niya po sa social media na sana po mabigyan ng yung ginawa sa akin. So, matapos po kayo kausapin ng inyong supervisor, nasabi niyo po lahat ng inyong hinaing, ano po naging action niya? Wala po. Nag-ano lang siya na wala siyang ginawa. Kundi nag-ano kami doon sa MMD, pinatawag lang po. Wala naman po kaming alam na Sino pong pinatawag? Kayo? At kami po. Dalawa? Kami po. Kasama po? Kasama po ako kasi po ako po yung nag-upload nung video Okay. and nag-viral po siya. Pinatawag po kami para daw po mag-usap pero po ang nangyari po hindi raw po sumasagot yung deputy. Hindi po kami sinipot dun sa office. Sa patawag? Opo. Kaya po kami lang po ni mama yung pumunta dun. Mali yun. Dapat nandoon yung nireklamo ninyo. Kaharap din sa opisina ng MMDA para magbigay din siya ng side niya kung ba't niya nagawa yun. Pumayag yung MMDA na hindi siya sumipot. Wala po. Tapos, Hindi pinayagan na makipagharap sa inyo. Opo. Tapos hindi po. Tapos sabi po, kinabukasan, nagtanong kami kung anong update. Ang sabi daw po, may show cause order tapos reassign na daw. Tsaka Reassign lang? No, naka-hold lang siya sa Na-reassign lang daw po yung deputy. deputy. Ay, hindi pwede. Kalokohan yan. Lokohan. So, kayo po nakadistino sa bike lane. Opo. Auxiliary sa paglilinis. Okay, so sakop kayo ng traffic. Attorney Nunez, magandang hapon. Magandang hapon po, Sen. Rafi, at magandang hapon ho sa lahat ng inyong taga-subaybay. Nakakainit ng ulo po itong reklamo, sir. Yes, Sen. Rafi. Pikon na pikon actually po ako. Sobrang pikon ko ngayon, sir. Actually po, Sen. Rafi, na-issue ko na ho yun. Nung kumalat ho yan, yung video na yan, outright po na-relieve natin yung deputy ng bike lane program at naka-floating ho siya, hindi ho siya na-assign sa iba or nilipat. Andun ho siya sa office ng, sa office ng director's office pending the investigation. Actually po, next week, meron na ho silang scheduled hearing sa grievance committee. Under ho yan ng HR namin. So, yun po yung unang hakbang namin dyan. Inalis namin siya as deputy ng bike lane. Ako po ang pumirba doon sa office order na yon at nirelieve po siya pending the investigation. So, yun po yung una natin ginawa. At hindi ho natin siya nilipat lamang sa ibang department. After that investigation, of course, sabi nga natin, due process, sure. Pero gusto ko pong masibak tong ungas na ito at kung pwede makasuhan pa, kriminal. Kung ano man yung pwedeng may kasong kriminal sa kanya na sa halip na kaawaan niya ito, ang ginawa, pinost pa niya, pinahiya niya itong staff niya, tao niya, pangising-isi pa, marami pang mga pinagsasabi. Gusto kong masibak to sa serbisyo.
Yes, Sen. Rafi, actually, ano na po. Kasi pag hindi nyo sinibak to, manggagalaiti ako sa inyo dyan sa MMDA, sir. Noted po. So sa ngayon, siya po ay floating. Opo, at nirelieve po siya as deputy ng bike lane program. Okay. Kayo ma'am, kumusta naman status sa MMDA ngayon? Okay naman po, pumapasok pa naman po ako. Ngayon, absent po ako ngayon. Sige po, akong bahala yung pag-absent nyo ng isang araw, kung ilang araw, tulungan ko kayo. Attorney Nunez, ano pong mga tulong na pwede nyo pong maibigay, number one, dito kay ma'am? Pangalawa, ano pong mga programa na dapat nyo implement nang hindi na ito maulit itong nangyari ngayon dito kay Ma'am Milka? Yes, unang-una po may may committee tayo dyan. Talagang hindi ho natin tinotolerate yung any type of bullying, especially sa working environment nila. At marami naman ho kaming paparusahan at nabibigyan ng administrative sanctions, lalong-lalo na yung pangbubuli sa opisina, sa whether gawa ng kapwa mo same level or lalong-lalo na kapag may hawak or mas mataas na posisyon ng nambubuli because we don't tolerate any type of bullying sa aming ahensya. Pangalawa ho, yun nga po, inaksyon na naman ho yan ng office ng HR at may nakatakda na hong hearing next week. Tinawagan ko rin ho at in-ensure dun sa director ng HR namin kung ano na yung status ng reklamo laban dun sa ating deputy ng bike lane. Okay. Hindi lang dapat itong si Aban ang maimbestigahan at masibak. Gusto ko masibak din itong mga nambuli kay Miss Milka, sila Trillanes Inco, Aaron Turao. Sir, itong si Inco at saka si Turao, kasama ho dapat to sa Marilib while being investigated. And I want them na mawala na dyan sa MMDA para hindi na sila makapambubuli. Ayoko dyan sa MMDA na mayroong mga nambubuli ng kapwa nila mga worker. Tama po yan. Hindi ho natin tolerate yan. At hindi ko lang po alam kung isinama niyo yun sa complaint dun sa hearing sa Sinama mo? next week. Na Hindi ko po pinatawag. sinama, pero sinama yun ni Sir Roldan sa kanyang video. Oh, Sir, Trillanes Inco at saka Aaron Turao, gusto ko kasama yung dalawang yon. I want them relieved and while being investigated. Sabi ko kanina, of course, naniniwala ko sa due process. And then pangalawa, after that, sila po isibak. Siguro sa mas maganda kung suspendido. Kasi pag relieve, tuloy-tuloy parang sweldo nila. Tama ba? Opo. Kasi po ang magdideclare ng suspension at kung ilang araw, yun na pong committee na mag-hearing sa kanila next week. Ang nasa isip po sana, sir, total may video naman po tayo, suspension. Para wala silang matatanggap na sweldo. Kasi tulad nito, paano kung ang investigation na abutin ng 1 buwan? So, nakatikim pa sila ng sweldo ng 1 month. Samantalang kung sila ay suspended right there and then, while waiting for the result of the investigation, wala silang tinatanggap ni 5 duling mula sa MMDA. I'll follow it up if it can be issued outright without further hearing. At ang alam ko po kasi, nung na-relieve si Mr. Abal, nag-file kaagad siya ng leave at umuwi ng probinsya. So, nag-file po siya ng leave of absence. Yes, yes. So, paano yan? Leave with pay? I will ask the HR kung ano po yung status. Pag-aralan nyo, sir, kasi nakakapikon, sir, nakakapikon. Maliwanag pa sa sikat ng araw na meron talaga siyang ginawang kabalastugan at maling-mali. The video will not lie. And then, it's so very convenient for him na iwasan yung kanyang ginawang gusot at magpalamig sa probinsya sa ngalan ng tinatawag niyang leave of absence and then kumukubra pa rin siya ng pera mula sa kanyang sweldo sa MMDA. Mukhang hindi yata tama yun, sir. Yes po, I'll ask the HR po if ano po yung Yes, sir. Maging yung dalawa, sir, ha? status yan. Yung mga binanggit kong dalawa pang kasabot, itong si Inco at saka si Turao. Yes po, Senator. Okay. Ma'am, anong gusto niyong mangyari dito pa? Ang gusto ko lang po mangyari po, panagutan lang yung pangmahihiyas niyang ginawa sa akin ni Deputy. Hindi, pikon ako Sobrang pikon ko ngayon. Grabe yun. Kita ko sa video Hindi pwede may deny. Matindi sa halip na kaawaan kasi umiyak siya She was crying in that video. Sabi niya On pa that po video. dun, sir, kung nalalayuan kung wala pong pampamasaya yung mama ko sa araw-araw, mag-bike daw po from North Caloocan to Ortigas. Bastos ang po.
Kita mo, tapos marami pa sinabi na nakakainit ng ulo na dapat yun, kung normal siyang tao, ang sasabihin niya, ganun ba? Sige, sabihin mo sa akin sino yung patawag niya, imbestigahan niya. Right there and then. Yun. Kaawaan niya. Gawagad siya ng investigation. Hindi, naging sarcastic pa siya. Tapos kinutya-kutya pa niya. Yes po. Yun ang Pag hindi, nakakainit daw, ng ulo pag daw. hindi ka pa tumigil, ililipat kita ng Southern. Para Ikaw pa paparusahan. Para sumama yung loob ko. Attorney Garrett, Yes po, Senator. sa nakita mong video, Apo. pwede bang bukod dun sa administrative case, gusto ko masibak tong ungas na itong yung Roldan Aban at mga kasama niya, pwede bang kasuhan Apo. ng kriminal sa pamamahiya dito kay ma'am? Mga yan? Pwede po actually, Sen. No? Maganda po yung sinabi ni Ma'am kanina na pinagtatawanan na po siya sa group chat. Dahil po dun, no, ito po ay pwedeng makonsider na cyber libel, Senator. The Supreme Court has held na ang cyber libel, hindi lang po ito ang pagpo-post sa social media. Kahit po sa group chat, as long as more than one person ang iyong pinagsendan, publication na po ito, Senator. So, ito po ay pasok sa cyber libel. Kaya nga po, grave misconduct ang administrative, criminal is cyber libel. At tingin ko lang po, Senator, and siguro kung nasa linya po yung MMDA, they can confirm, pwede nga pong preventive suspension of 90 days po, Senator. Ang pwede na pong gawin nila para hindi po makasweldo. Kasabay po na Kaso ang ginawa, Attorney Garrett, inunahan, nag-leave of absence with pay at pangising-isingan sa probinsya. Nagpapalamig. Yun nga po, Sen, parang nagkabakasyon pa po, no? Dahil po sa kanyang ginawang krimen, nagka-vacation leave pa. So, let's suggest, Senator, na siguro a preventive suspension of 90 days sana ang kanilang gawin. While being the case is investigated. Preventive yes, suspension. Po, Senator. Hindi niya pwede gamitin yung leave of absence. As far as I know, hindi po, Sen. With pay. Hindi po ito magpipigil. Hindi niya po mapipigilan ng preventive suspension dahil ito ay nakadikit sa kanyang charge of grave misconduct po, Sen. Ayun. Nakikinig po kayo, Attorney Nunez. Tama ho si Atty. Garrett, pero ano pa rin ho, kailangan mag-start din yung hearing para may basis din yung legal for preventive suspension kasi sasabay po ang preventive suspension only kapag meron ng formal charge. Okay. Alright. Well, siyempre, sir, meron naman tayong video in the end, at the Yes, end of the yes. day, talagang mapapatunay na balasubas tong si Aban. Alright. So, ang gusto ko, sir, talagang siya ay masibak and then makasuhan ng kasong kriminal. Sabi nga na Atty. Garrett, cyber libel, kami ma'am tutulong sa iyo na wag lang kayo makipag-areglo. Pag nakipag-areglo kayo, hindi makukulong itong aso to. Gusto ko makulong to Masampulan Masampulan to. Bastos Napakawalang hiya. What do you want us to do, Atty. Nunez? Pupunta pa ba kami dyan sa inyong tanggapan para maipresenta ko si ma'am at gusto ko makaharap itong si Aban, itong si ma'am at kasama kami para magpakaliwanagan at bakit niya ginawa yung pambabastos. Hindi ako papayag. Tataka siya magpalamig sa probinsya matapos siya gumawa ng kalokohan. Yes, Senator. Actually, may nakaset na ho ng hearing next week. I just don't know if yung kinumplain nila will still appear sa hearing. Pero regardless po, magkakaroon naman ho yun ng desisyon regardless kung umattend siya or hindi siya sumipot sa hearing. So, Pero sir, alam nyo, binastos niya kayo. Kasi nagkaroon pala ng patawag at hindi siya sumipot. Hindi nyo man lang siya inubliga. Na, hoy, pumunta ka rito, kami nagpapatawag sa iyo. You have to come to us because there's gonna be an investigation. We're trying to find out kung ano talaga nangyari. Pero tinabla kayo So, ibig sabihin, pati kayo, binastos niya. well, Senator, alam mo, it's up to him kasi we're giving him the chance to explain and, defend himself. If he will not appear sa mga patawag na hearing, it's just like a waiver for him to defend and, defend himself for whatever accusations na inilapat to sa kanya. Okay. Ma'am, hindi man lang nakonsensya itong mga ito, si Aban sa kayong kanyang makasama na nag-sorry sa inyo, ay sorry, mali kami. Wala po. Wala Nagpo-post pa po siya. Nag-post pa. Inaakusahan daw po namin siya. May video naman po kaming hawak. Gusto niya kayong baliktarin. Opo, Opo. tas nakikita ko po sa mga comment na pinupuri siya kaya siya mabait daw po siya. Matagal na daw kasi siya sa serbisyo. Pero po, ang pinupoint po namin is yung ginawa niya sa mama ko. Panagutan niya yun. Hindi po porket naging mabuti siya sa iba, pero yung ginawa niya sa mama ko,
pagtatakpan ng mabuting ginawa niya. Ang mali po ay mali. Dapat po panagutan niya talaga yun. Precisely. Kung meron man talaga sa totoo ginawa mga kabutihan sa kanyang mga kapwa empleyado, labas tayo doon. Doon tayo mag-focus sa ginawa niyang kabalastugan sa inyong kabastusan. Yun lang yun. Okay? So may mga nag-comment na tinitira kayo doon sa... Opo, nagawa-gawa lang daw po kami ng kwento. Mabuti naman daw talaga siya, nagpapaawalan daw po kami. Okay, Atty. Garrett. Yes po, Senator. Okay, Opo. doon sa pinost kasi nitong si Aban, yung pambabastos niya, pamamahiya sa group chat dito kay Miss Milka. Tapos may mga nag-comment na tinitira itong si Miss Milka. Pwede ma'am sama cyber libel mga yon? Pwede po, Senator, kung parehas po ang kanilang ginawa na pinapahiya ang kanilang good name and reputation po, Senator. No? Sinasubject siya sa mga masasakit na salita. Kaya nga po, lagi niyo pong pinapaalala sa ating mga netizens, Senator. No? I'll just echo what you always say. Think before you comment or think before you click. Kasi maaari po talaga, Senator. Ayun. So, ma'am, buti kasama tong anak niya, si Heidi. Buti na kasama ka. So, tingnan mo yung sa video na pinost nila. Tapos yung mga nagko-comment doon at sinisiraan yung mami mo, i-screenshot mo agad yun. Yes ngayon, po. Para yun sama natin sa demanda. Okay. Okay? Taga-MMD din po yun. Siyempre, Opo, wala pati so. po yung pinag-PPM niya po yung mga nagko-comment po sa amin, na nagsaside sa amin, pinipm niya po na daw po, paawalan daw kami. Nagkataon po na sinend niya po sa pinsan ko and sinend po sa akin ng pinsan ko na mini-message niya isa-isa. Parang kinukumbinsin na mabuting tao daw po yung deputy na yun. Well, sabihin natin, meron siya nagawang makabutihan pero natakpan na yon nitong ginawa niyang kabalastugan. Sobrang matindi yung nakita ko sa video and the video will never lie. Okay. Sige po ma'am, tutulong po kami. All in po ako sa tulong sa inyo. Sisiguraduhin ko po na may kalalagyan to. A, masisibak to. And then B, makukulong to cyber libel. Huwag lang kayo magpa-areglo. Okay? Yes. Salamat po sa pagpunta. Yung mga day off niyo po dahil sa ganito sa nangyari. Pati yung mga pamasahe niyo sasagutin na po ng programa. Okay? Sige po. Thank you Salamat po sa tiwala. Attorney Nunez, okay, magda-drop by po kami sa inyong tanggapan kasama po itong mga complainant para ma-assist nyo kung ano pa mga tulong na pwede yung gawin at anong pang aksyon ang pwede yung gawin dito Yes sa po, victim at Senator. anong pwede aksyon magawa nyo laban dito sa gumawa ng kalokohan, mga kalokohan. Okay, sir? Yes po, Senator, rest assured that pinapaano naman ho natin yung ating HR, gumagalaw naman ho sila at mag-convene ho tayo kaagad to relieve the person at alisin sa kanyang pwesto para hindi na siya makapag-influence during the investigation ng kanyang nireklamong kasalanan. So, And lastly, the last but not the least, ayaw kong marinig na dahil nagsubong siya dito for whatever reason, siya ay natanggal sa trabaho, itong si Miss Milka. yes po, yes po. Kasi po, pag natanggal si Miss Milka, malaman ko in the next few days or in the next coming month or months, dahil whatever reason, dahil siya napunta rito, and then all of a sudden, siya ay wala sa MMDA, ako po yung manggagalaiti. Kasama po kayo sa, sorry sir magkaibigan tayo, pero tabla-tabla muna tayo dahil sobrang init ng ulo ko. Pati ho kayo tatamaan ng galit ko kapag pag natanggal po itong si Ma'am Milka. Okay, sir? Noted po, sir. Noted po. Salamat po, Attorney Nunez, sir. Thank you po, sir. Thank you very much po at good afternoon.